Mga kababayan, minsan nang umalingaw-ngaw ang Nagaleaks noong 2017 at ngayon ay muli nating balikan ang lihim ng Nagaleaks para sa kabatiran ng mga Pilipino. Ngunit bago tayo magpatuloy ay tiyaking nakafollow at nakasubscribe na kayo sa ating page at nakapag-share na din ng ating mga videos. Para maiwasan natin ang pagpupulis ng Rappler at Verifiles ay ating ilalagay ang link ng ating source maging ang screenshot para makasiguro tayong wala tayong nalalabag na tuntunin. Sa huli ang tanong natin, naaalala nyo pa ba ang Nagaleaks? Kayo ba ay naniniwala dito? Gaya nga ng ipinagyayabang ng mga dilawan, si Leni raw ay walang bahid ng korupsyon at kasamaan. Gaano kaya ito katotoo? Narito ang post ni Mark Ian at atin itong basahin. Heto ang Tagalog summary ng Nagaleaks mula sa We Are Collective. Bagamat hindi natin alam kung ito ay may katotohanan o pawang kasinungalingan lamang, nararapat lang din na malaman ng taong bayan na minsan ay nagkaroon ng ganitong mga issue. Wala tayo sa posisyon humusga dahil hindi tayo ang korte, ngunit may karapatan tayo na tumimbang sa bawat issue at ebidensya, opinyon at revelasyon ng kahit sino. Chapters 1 and 2, Beginnings, Anak Kanang Weteng. Number 1, si Jesse Robredo at si dating Congressman Luis Villaferte ay magkamag-anak. Tiyuhin ni Jesse si Luis at si Luis ang dahilan kung bakit naging mayor si Jesse. Number 2, nang manalo si Jesse, gusto ni Luis kontrolin ang kanyang pamangkin lalo na sa usapin ng weteng kung saan ang nagpapatakbo sa Camarines Sur ay ang anak ni Luis na si Bong. Ikatlo, nang pumalag si Jesse sa kagustuhan ng tiyuhin, nagiwalay sila at naging umpisa ito ng laban nila sa politika. Ikaapat, ang dahilan na laging binabanggit ni Jesse sa mainstream media kung bakit sila nagiwalay ng tiyuhin niya ay ang usaping weteng. Ayon kay Jesse, gusto ni Luis may weteng sa Naga tapos ayaw niya at nilalabanan niya ito kaya sila naghiwalay. Number 5, wala hong katotohanan ito dahil nalipat lamang ang kontrol ng weteng sa Naga mula sa mga Villaferte papunta sa kamay ng mga merkado. Ang kaibigan ni Jesse na si Eddie nakalaban ng mga Villaferte pagdating sa weteng. Number 6, patuloy ang weteng sa Naga na pinapatakbo ni Ka Eddie at ng mga galamay niya sa ilalim ng proteksyon ni Jesse. Number 7, isa sa mga bagman ni Ka Eddie sa Naga ay si Ka Enchong Ona na ama ng notorious hitman at kriminal na si Juanito Totoy Ona. Number 8, matagal na mayagpag ang weteng sa Naga at nagpatuloy hanggang sa yumao si Jesse Robredo. Summary, Chapters 3 and 4, Making of the Brand, Jesse's PR Machine. Number 1, ang imahe ni Jesse bilang isang simple at makamasang mayor ay produkto ng isang deliberate PR strategy na na-perfect niya dahil magaling siya magdala at medyo orihinal ang diskarte niya na yon sa Naga. Number 2, ang pagsusuot ng shorts, tsinelas, pagsisilbing bumbero tuwing may sunog at pagwawali sa kalye tuwing may bagyo ay bahagi ng perception engineering strategy na ito. Number 3, naging brand ni Jesse Robredo ang pagsusuot ng tsinelas at pagsasakay sa bus. Number 4, subalit lingid sa kaalaman ng karamihan, marami ng negosyo at ari-arian na naipundar si Jesse sa Naga na nakapangalan lamang sa ilang dami niya na mga negosyante din lang sa Naga. Isa sa mga umasensong dami ni Jesse ay si Dayangdang Barangay Chairman William Del Rosario na kalaunan na ay naging konsehal din ng syudad. Number 5, gumawa si Jesse ng isang matinding PR machinery na pinamumunuan ng ilang malapit na kaibigan na journalist at PR men na kinabibilangan ni Gabby Bordado, Willie Priles, Joe Perez, Frank Mendoza et al. Number 6, sila ang responsable sa pagsulat ng write-ups at pag-submit ng nominations para kay Jesse sa maraming award-giving bodies at sa pagbigay ng karampatang media mileage sa dating alkalde. Number 7, yung Ramon Magsaysay Award na naipanalo ni Jesse ay dahil sa hirap at pagod ni Gabby Bordado na siyang nakadiskubre nito at humingi ng balato kay Jesse sa mapapanalo ng cash prize na $50,000. Number 8, hindi tinupad ni Jesse ang usapan at sa halip ay trip to Hong Kong lamang ang inregalo kay Gabby na siyang kinagalit ng misis nito na si Georgina. Chapter 5, The Curious Case of Emilio Aguinaldo. Number 1,
Si Emil Aguinaldo ay dating konsihal ng kaalyado ni Jesse Robredo na transport leader at presidente ng grupong Piston. Number 2, nang makaupo si Emil, hindi nito naatim ang pamamalakad ni Jesse na dinidiktahan ang kanyang council kung ano ang gagawin, kaya nagumpisang kumontra at maging kritiko si Emil ng pamamalakad ni Robredo. Number 3, kalaunan tinuruan ni Jesse si Emil ng leksyon at tinanggal sa lineup noong sumunod na eleksyon. Number 4, naging vocal critic ni Jesse si Emil. Sinilip nito at sinundan ang mga maanumalyang transaksyon ni Jesse at nagsampa ng 50 plus graft cases laban kay Jesse sa ombudsman. Walang nangyari sa mga kaso ni Emil dahil malakas si Jesse sa administrasyon ni FVR at meron itong protektor sa Office of the Ombudsman na si Atty. Francisco Pocoy Felizmenio. Number 6, pinatakbo ni Jesse si Pocoy sa City Council noong 1998 at nagsilbi ito ng isang termino. Number 7, maraming nakalkal na anomalya si Emil laban kay Jesse. Kabilang dito ang mga koneksyon ni Jesse sa wedding at ang pagtanggap nito ng payola mula sa isang wedding lord na nangangalang Alex Tang na pinsang buo ng kanyang asawa na si Leni Robredo. Number 8, noong 2008 nang bumiyahe si Emil patungong Maynila upang i-follow up ang mga kaso laban kay Jesse, ay bigla na lamang itong naglaho at hindi na natagpuan hanggang ngayon. Number 9, sa mga pinoprotektahan din ni Jesse sa Naga ay ang kriminal at hitman na si Totoy Ona. Number 10, hindi nahuhuli at nakukulong si Ona at namayagpag sa kanyang mga kriminal na gawain habang nasa kapangyarihan si Jesse Robredo. Chapter 6 and 7, La Isla Peña Francia, Here Comes the Jackpot. Number 1, isa sa mga tauhan ni Jesse Robredo na sangkot sa droga. Una bilang user at kalaunan bilang pusher ay si Naga City Councilor Fiel Rosales. Number 2, kalat sa buong Naga ang pagiging turugista at pusher ni Fiel, subalit tinolerate siya ni Jesse kaya ito namayagpag. Number 3, ang pinakamalaking drug sa Kamsur na number 1 sa PIDEA watchlist ay si Victor Lorenzo Chinglo Rosales. Number 4, ang kapatid ni Chinglo ay barangay chairman ng Balatas na si Raul Jackpot Rosales. Number 5, noong 2010 kahit alam ng lahat na may bahid ng si Jackpot, pinatakbo pa rin ito at pinanalo ni Jesse Robredo bilang konsehal ng Naga. Number 6, ang masaklap, si Jackpot pa ang ginawang presiding officer ng Naga City Dangerous Sports, gayong kapatid nito ang most wanted na lord sa probinsya at minsan na ring nakulong si Jackpot dahil sa kasong droga. Chapter 8, Landsberg. Number 1, ang kontrobersyal na kondo sa Landsberg Place, Quezon City na pinasok nila puno matapos bumagsak ang eroplano ni Jesse ay nakapangalan umano sa kanyang ina at kapatid at hindi nakadeklara sa kanyang salain. Number 2, ang katotohanan, si Jesse ang may-ari ng buong gusalin na nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyon at dami niya lamang si Rodolfo ginahawan na siyang matalik niyang kaibigan. Number 3, may nakuhang mga ebidensya si Emil Aguinaldo na magpapatunay na si Jesse nga ang nagmamay-ari ng naturang gusali kaya siya ipinaligpit nito. Alaala, hindi po natin sinasabi na ito ay katotohanan. Hindi din natin pwedeng sabihin na ito ay pawang kasinungalingan lamang. Sa kabilang banda, katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. Tayo naman natin ang isang comment dun sa post na yun. Sulat ni Benji Jr. Contreras. I'm from Naga City and I know the Robredos. You ask me if these are true? My lips are sealed, but there is a saying, when there's smoke, there's a fire. It's up to you if you'll believe these revelations of We Are Collective. Mga kababayan, ano ang palagay ninyo? Totoo kaya ang mga revelasyong ito? Pero gaya nga ng nasabi, kung mayroong usok, mayroong apoy. Muli, ang katotohanan ang magpapalaya at maaari ninyong bisitahin ang link sa post ni Mark Ian para sa buong detalye.